Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo lang po ay magbibigay lang ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang-politika sa ating bansa. Pag-usapan natin mga kababayan, ito pong si Senator Ronald Bato, the authentic puncher idiot de la Rosa, kasi po siya po ay MIA. Missing in action po siya sa Senado. Simula pong sila ay nag-adjournment noong October 15, I believe, or 13, no? Mga nagsa ganong range. At bumalik sila ng November 11, hindi na po siya nagpakita. No, ang tanging niya lang ginagawa, kung totoo man, ay nagko-komento siya sa mga nangyayaring mga politika sa ating bansa through his social media accounts. No, pero ako I believe mga kababayan, mga administrator niya lang yung mga yan eh. Ang huling-huling paramdam niya ay yung sinasabi ni Senator Ping Lacson na through their Senate group chat na siya po ay nagkomento tungkol sa pag-aalaw kay Elizalde nung bumalik yung Senate Blue Ribbon Hearing Committee sa flood control scam na ayaw niyang pumayag na maging resource person si Saldico via Zoom. Kasi hindi daw ma-authenticate yung sasabihin niyan, hindi sworn statement. Baka kung ano-ano ang sabihin. Nung in-implicate ni Saldico si former Speaker Martin at si Pangulong Bongbong, nagkomento pa rin siya pero through his social media account. Wala pong physical na bato na nakikita natin sa Senado o anuman mga interview, mga press con or media, wala po. Kundi sa social media lang. Pero siyempre, hindi nyo naman alam, marami pong mga administrators dyan. Meron pong isang lawyer na medyo tinatanong si Bato. Hindi ka lang lawyer ng Duterte. Lawyer ka ng taong, lawyer, hindi po lawyer. Hindi ka lang senador ng Duterte, kundi senador ka ng bayan. Inelect ka bilang senador hindi sa Duterte kundi sa taong bayan. Ang tanong, ano ba talaga? Di po ba? May isa pong abogado ang medyo duda sa kanya bilang isang senador. At ganon din po ang Pangulong Marcos, sinabi ng palasyo, hindi po nababahala, hindi po distracted ang Pangulong Marcos sa panawagan ng resignation ng mga anti-Marcos. Okay, so shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So unahin natin itong si Senator Bato na ngayon po ay nagiging AWOL na. Absence without leave. Missing in action sa Senado. So ang Senado po ngayon ay busy sa pagtalakay sa budget for the 2026. No? Magdi-Disyembre na po, kailangan matapos yan para mapirmahan ng Pangulo, no? Magbabay-cam pa sila no? Tapos dapat December 31 napirmahan na yan kasi pag pumasok ang January 2026 walang budget wala. No, baka mag-revert sa 2025 budget alam naman natin yung 2025 budget, dami anomalya daw diyan. No? So ngayon si Bato, no, hindi nagpapakita. Ni Anino wala, ni tawag kay SP Soto wala. Wala po siyang any information kay Bato kung nasaan siya, ano ginagawa niya, wala po. Even si SP Soto, sabi niya, hindi niya ako tinatawagan, di siya nagpaparamdam. Dapat siya nga ang didepensa sa budget ng National Defense. Wala po siya. Kinuha-kuha niyang komitiyan, tapos wala naman pala. Tapos vice chair pa siya ng budget. So, ibig sabihin, si Bato, walang-wala, absent, tapos na po ang Nobyembre, no? From 11, 3 weeks po siyang wala sa Senado, hindi nagtatrabaho. Simula pa yan nung adjournment nung October, pero sumasahod. Ang ordinaryong empleyado, whether public man o private, pag ganun kahaba na ang bakasyon, wala ka man lang paalam, walang impormasyon kung nasaan ka, tsugi ka na, par out ka na. Pero syempre, walang ganun sa Senado Ano lang ba ang sabi ni Soto? Meron bang penalty? Meron bang sanction? Wala. They can go on their own. So diba, we are wasting taxpayers money kay Senator Bato
na wala namang tinatrabaho. Ang sabi lang ng lawyer niya, nasa Pilipinas pa rin si Bato. Ang tanong, nagtatrabaho ba siya? Ha? Nasaan siya nagtatago? Dahil takot na labasan siya ng warrant of arrest ng ICC. Akala ko ba mahal mo si Digong? Ha? Matapang ka, wala ka naman pala, urong din ng tumbong mo. Ngayon, yung isa pong lawyer, yung assistant to the counsel ng mga biktima ng peking war on drug ni Digong, dyan po sa ICC, si Attorney Cristina Conti ay nagtatanong, Senator Bato not elected only to protect Duterte. Ayan po. Ha? Duda na po si Attorney Conti. Okay? Ha? Concern ako na patapos na ang taon. Absent siya. Simpleng government employee ka nga absent ka ng 3 linggo. Machuchugi ka na. Bakit siya kaya pwede na lang hindi pumasok? Correct. Kasi po sabi ni SP Soto, wala daw silang rules sa ganun. Hindi nyo lang mapatawag sa ethics? Know where his whereabouts? Ano? Gusto nyo pa bang maging senador? Kung hindi na, mag-resign na. Mag-quit na. Sayang po Biruin mo, 2 buwan ka nang sumasahod nang hindi nagtatrabaho. Almost 500,000 na ang sahod mo. Grabe ka naman. Sarap buhay ng mga politiko, mga kababayan. Ang alalahanin din niya, senador siya at kailangan niyang gampanan ang tungkulin niya. Hindi siya inelect para lang protektahan si Duterte. Inelect siya para protektahan ng bayan. Correct. No? Mahiya ka naman ba to? No, ang kapal ng mukha mo. Ang yabang-yabang mo noon. Ha? Sa mga press con mo na tinutuya mo pa si Trillanes. Ha? O ngayon, nasambit lang ni Boying Rumilla na nakakita siya ng unofficial copy ng ICC warrant mo. Simula noon, wala na. Tapos bigla kang tumakbo sa Supreme Court. Ha? Pero tinabla ka ng Supreme Court na isa publiko ni Boying Rumilla yung warrant mo. O, di ba? Takot na takot ka pala. Tapos ang yabang-yabang mo. Ha? Kasi wala nang Duterteng sasalo sa'yo. Ha? Yung sasalo sa'yo nandoon sa dahig. At yung mga anak naman, mas gusto pa talaga na nandoon yung tatay nila sa dahig. Kasi ginagamit nila for their political ambition. Diba? Bato? Duwagers ka pala O sayang tingnan mo si Attorney Conti, sinabi sa'yo. Inelect ka para hindi protektahan ng Duterte. Attorney Conti, parang ganun na nga. Hindi para sa taong bayan, kundi para sa Duterte lamang. Diba? Sayang, mga kababayan. Sayang talaga. We are wasting our resources. We are wasting on time on this Senator Bato na ito. Hopefully, pumasok ka na sa bukas. Mamaya lang, mga kababayan. Sana nandiyan ka na, no? Kung hindi, tanggalin na yan. Manawagan tayong tanggalin na siya. Useless senator. Okay? Punta naman tayo kay Pangulong Marcos. Ito pong ingay-ingay ng panawagan na mag-resign siya. Kabilang grupo po yan, whether anong kulay ng politika nyo, whether green kayo, dilaw kayo, o ibang kakamping. At yung mga ultra-leftists and rightists. No, nananawagan sila mag-resign ng Pangulo. For what reason? Sa palagay nyo, pag nag-resign ng Pangulo, sinong papalit? Sa palagay nyo, pag parehong nag-resign yung Presidente at Vice Presidente, sinong papalit? Kayo dyan mga ultra-leftist at far-right. Kayo, nek-nek ninyo. O ano po ang sabi ng Palasyo sa mga panawagan na mag-resign ang Pangulong Marcos? Sa balita po ng Manila Bulletin, Marcos isn't distracted by resignation calls. Ayon po sa Palasyo. Ito po ang sabi ni PCO Secretary Dave Gomez. Ang presidente, ang ating Pangulo, hindi madidistract sa mga ganyang panawagan. Meron siyang responsibilidad na dapat gampanan at ito ay tugusin yung mga may sala dito sa anti-corruption na ito at gagawin ng Pangulo natin yan. Correct. Hindi na lang kasi kayong mag-antay. Sobra lang kayong gumagaya sa ibang bansa tulad nung bansang Nepal at iba pa. Sa palagay nyo ba, masusolve nyo kaagad ang problema dyan sa kaguluhang gagawin nyo? Ang sabi nga ng mga iba dyan, mga Supreme Court retired pa justices at iba pa na mga political pundits, pag nag-resign ng Pangulo, magkakaroon dyan ng yung tinatawag na kaguluhan.
Mahirap po mga kababayan. O di ba mga kababayan, magkakagulo, babagsak ang ekonomiya. Mga foreign investors o investors hindi mangangalakal. So, ganun ang gusto nyong mangyari? Di ba? Disarray tayo, kaguluhan. Naku naman mga kababayan, ba't hindi nyo na lang antayin ang magiging resulta nitong investigasyon na isiniwalat ng Pangulo sa korupsyon? Ha? Buti nga may Pangulong ganyan, may political will yung mga previous president at kayo na sumisigaw ng PBBM resign dahil bangag, adik, wala nga kayo mapatunayan. Yung iba naman, siya daw ang pinuno ng korupsyon. Patunayan ninyo. Pareho kayong grupo, kayong mga kulay berde, dilaw, at mga far-right, extreme left. Patunayan nyo muna yung mga aligasyon ninyo. Ipakita nyo sa sambayan ng Pilipino, ito, matibay na ebidensya, hindi ito gawang AI, hindi ito gawa-gawa namin. Kundi ito ay tunay, authenticated. May puncher hole di ba? Hindi kasi kayo makapag-antay. 2 taong kalahati na lang. Antayin natin ang magiging resulta nito. Ngayon, kung talagang may sala ang Pangulo, napatunayan ninyo, then so be it. I-impeach ninyo, gawin ninyo sa tamang pamamaraan, constitutionality. Diba? Hindi yung panawagan kayo ng paniwagan. Nakikigaya lang kayo sa ibang bansa Diba? Yun, magulo na ang ekonomiya nila. Mahirapan silang makabangon. Tayo, merong presidente at least lumalaban. Bakit hindi nyo na lang tulungan? Nakakahiya kayo Mga palalo kayo. Hindi ko na po babasahin lahat ito. Ang sabi lang, hindi madidistract ang Pangulo dyan. Ang focus ng Pangulo ay labanan ito. Ang focus ng Pangulo ay tugunan ang problema ng mga mamamayang Pilipino. Ibigay ang kanilang mga pangangailangan. Kayo, yung iba sa inyo makasarili lang dyan Sariling ambisyon lang tulad ng mga kulay green. Gusto lang ma-absorb sila sa kanilang mga kasalanan. I-absorb yung mga kakampi nila. Kayo naman dyan, mga ultra-left, far-right, ano gusto ninyo? Kayong mga dilaw at yung ibang kakamping, ano gusto nyo? Kung magaling pala kayo, di sana noon pa. Nung mga panahon, nung mga kakampi nyo, kaalyado nyo ang namuno. Kayo na nagsimula ng anti-corruption para hindi na nagkaroon dito ng matinding korupsyon. Wala kayong ginawa. Hindi kayo nagtatag ng isang magandang bakas. Inayunan nyo pa yung pagtanggal ng death penalty nung panahon ni Gloria. Ano kayo? Katuwang din kayo sa kalokohan. Tapos ngayon sasabihin nyo, kayo na lang. Kayo na ang aayos sa bansa. Nek-nek ninyo. No? Kung ako, tapusin nyo na ang pamumuno ng Pangulong Marcos. Let the evidences leads them. Kung sino ang mga yan. Sobra kayo O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.